Hello po mga kabe, magandang buhay po. So andito po tayo uli. Kumusta po kayo? At tayo po ay may kaunting tatalakayin lamang. Pero bago po ang lahat ay nais po nating batiin ang ating mga mabuting kaibigan sa coin industry, sa ating hobby. Kaya muli po ay magandang buhay po kay Sir Engineer Pipito Junior Coins, kay Sir Ronaldo Marcelino Jr., kay Hermano Virgilio de las Monidas, at kay Sir Berna Balta, kay Sir Gary Loris, kay Sir Norman Mansilum, at din kay Sir GM Gutierrez, kay Sir Joben Tabamo, at kay Sir Michael Miharis, at kay Major Rico Santo Tomi. Magandang buhay po sir. So sila po ang ating mga kaibigan at kasama sa coin industry, mga coin collector at the same time numismatic collector. Okay, sa mga kahabi, mga kabarya, ay napag-usapan lang natin ba itong naglipa na ngayon na mga kuno ay mga bulaang profit, bulaang mga coin collector, na sila daw ay mga numismatic collector. Yan ang nakalagay sa kanilang profile. Samantalang ang kanilang mga ibinabahagi ay puro mga kasinungalingan at iyon ay panluluko sa ating mga kababayan na mga non-coin collector at walang alam sa tungkol sa mga lumang barya. So simple lang mga kababayan, hindi po totoo yun. Lahat ng mga sinasabi ng mga iyon, pag sinabi nila ang mga pangkaraniwang barya, mga lumang barya, kung ating alalahanin, iyon ay ating ginagamit noong panahon, o kung hindi natin inabutan, panahon ng ating mga magulang. Ito ang kanilang ginamit sa pamimili. So yung mga perang iyon ay mga, kung hindi iyon ay copper, yun po ay nickel. So kadalasan copper nickel yun. So lahat po yan nagaling sa sirkulasyon o pera na ginagamit sa pamimili. Yun po ay mga common lamang. So depende lang po yan sa mintage. Doon po nagkakaroon ng hard to find o halaga, value ng lumang pera kung ito ay mababa lang mintage. Dahil nauso ngayon ang kahit sa mga kasalukuyan nating pera ngayon, ang circulating coins na ating ginagamit, yung ating matatandaan, yung 1995 at nung ang date niya hanggang 2017, yun po yung series ng BSP NDS or New Design Series. Yun po ay mayroong mga hard to find talaga nun. So simula sa 10 piso, yung year 2007 or 2009, yun yung hard to find. So tandaan po yung mga date na yan. Yun lang po ang mga hard to find o nabibili o may mga value. Sa 5 piso naman ay yung 2006. Yun lang po yung may value. So 1995 to 2017 yan. Yun sa piso naman yung 2005, pero mababa lang po yun. Hindi kagaya ng 10 piso at 5 piso. So maliban doon ay wala na pong value yung iba. Yung mga semi hard to find na hindi naman kamahalan yan at pinipili pa kung maganda ba ang kondisyon. So ganun din po sa mga circulating commemorative coins, kagaya nung bagong bayani 2014, kung di ako nagkamali, at yung 70th anniversary ng Leyte Gold Landing. Yun po ay common circulating coins, commemorative coins po yun. So circulating din po yun. Yun po ay kinokollect naman ng mga coin collector yun pagka brilliant uncirculated. Kadalasan ay nasa nasa rolls. Kahit ako noon ay nagkaroon ako ng isang roll noon. Mura-mura, face value lang na nakuha ko. So kung magkano halaga noon, 5 piso, 5 piso lang din ang naibigay sa akin. Yun ay nakuha ko sa isang kaibigan na nasa bangko. So
ngayon mayroon ng isang malaking seller na nagbenta noon. Nabibenta noon pero mura lang din. So yun talaga ay nasa naka-rolyo yun, nasa rolls yun. Kaya mura lang din yun pero napakaganda din, maganda din dahil ngayon ay brilliant uncirculated kung tawagin. Yun ang kinokollect nila. Pero hindi yung mga nasa sirkulasyon na luma na marami ng gasgas, hindi na yun kinokollect. So nasa inyo yun kung gusto nyo itabi, wala namang problema ron. Kasi limited naman siya dahil commemorative nga. So ganun lang po yun. Pero sa mga sinasabi na ang common commemorative coin ay binibili ng libo-libo na napakamahal, yun ay isang kalokohan. Yun ay gawa-gawa lamang, panluloko na naman yun. O kagaya ng isang milyonaryo, maperang scripted lahat na ginagawa niyang pamimili. Kunyari mayroong katransaksyon at yun binibidyohan. Ayun naman ay kasabwat, magtataka ka kung paano nalaman. Sa amin na lang yun. Basta alam namin na lahat na mga video mo ay scripted lamang. Yung namimili ka ng mga lawis-wis ay scripted lamang lahat yun. Kung nagtaka ka kung paano nalaman, ikaw mismo ang nakakaalam kung gaano katotoo. Sige, lipat tayo uli doon sa bago mong mga katropa na nagpapahayag na 1972, 1974 na Filipino series na parang pinitpit at nasagasaan ng pison ay sinasabing nabibili ng 3 milyon. Tingnan mo nga naman kung di ba santisima. Diba? Ang lakas. Hindi mo malaman kung saan kumuha ng tibay ng mukha. Ano po? Sambihira. Kawawa ang mga naniniwala. Sana naman hindi lahat. O nga naman yung iba naman pumapalakpak at pumapabor sa'yo, sa inyo, ay mga trolls nyo lang yun. Yung iba ay sumisipsip o kumikiling. Baka ay meron sila at hindi nila pwedeng sabing scam para maibenta nila. O di naniniwala sila. Yun ang mahirap dyan. So nasa inyo po yun mga kahabi. Basta kami ay nagpapaalala lamang po. So hanggang dito na lang po tayo. Hindi na natin masyadong pakahabain ito. Tayo ay nagpaalala lang. At para din alam ng mga bulaang iyon na mayroong mga kumukontra at hindi pumapanig sa kanila. Na alam naman nila na kanilang ginagawa ay panluloko lang. Pinapaniwala ang mga tao sa maling impormasyon. So muli ay ating pinalalahanan ang ating mga kababayan na may mga hawak ng mga lumang barya na yun ay hindi naman rare at wala naman hindi naman mga hard to find, mahirap hanapin. Yun po ay walang mataas na value. Kung gusto po nyo, itago nyo na lang. Maganda rin namang koleksyon yan. At meron pa kayong naitago o naitabi na koleksyon. At nang sa ganon ay may maitabi rin kayo. At maiiwan sa inyong mga susunod na henerasyon, sa inyong mga anak at apo. Diba? At baka sila ay matuwa pa. Talagang hindi naman kasi pagkakitaan ang mga ilang piraso lamang na napulot natin sa mga alkansya ng ating mga magulang o naiwan nila. So maliban lamang kung yun ay rare or mga hard to find, mga silver or gold, yun lang po yung may mataas na value. Oo. So yun lang po mga kabayan, mga kahabi. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Sana po ay sa mga bago sa aking channel, paki-subscribe naman po. At ito ay aking tatanawin na malaking utang na loob sa inyo. Maraming salamat po at gabayan po tayo ng Panginoong Diyos.